Magandang araw at isang maligayang pagkatuto sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Leo Malyanida, ang tagapag-ulat sa araw na ito. Sa panahon ngayon, lumalaganap na ang paggamit ng teknolohiya, maging sa paaralan o sa mga trabaho. So ngayon, ang ating itatalakay ay tungkol sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo ng Pilipino. Una na rito ay ang edukasyon ngayon at sa hinaharap. Lumalawak ang paggamit ng internet sa bansa. Diba, kung mapapansin nyo, lumalawak na talaga ang paggamit ng internet sa bansa. Ito ay ginagamit na ng mga estudyante upang makapagsaliksik o makakuha ng impormasyon na dapat para sa kanilang pag-aaral. Nung kasagsagan ng pandemya, ay mas lumaganap pa talaga ang paggamit ng internet sa bansa dahil nag-lockdown noon. Kaya yung paraan ng pagtuturo ng mga guro sa mga estudyante nila ay through Zoom o Google Meet na kinakailangan talaga ng internet. Sunod naman ay ang mahalagang kasanayang hinahanap ng mga employer, ang kasanayan sa information technology or IT. Di ba sinabi ko kanina na ginagamit din ang teknolohiya sa pagtatrabaho. Ginagamit ito ng mga guro upang mas mapadali ang kanilang mga trabaho, tulad ng paggawa ng lesson plan at mga reports. Ang panghuli naman ay ang bumabaha ng impormasyon at kailangang magtutong magsala ang mga estudyante. Diba? Dahil sa teknolohiya, nagkakaroon ng mga impormasyon. Dahil din sa teknolohiya, ang mga estudyante ay nakakakuha ng mga impormasyon na dapat nilang matutunan. Ngunit, nakakabasa din tayo ng mga maling informasyon. So, kailangan talagang matutong magsala ang mga estudyante na doon talaga sila sa totoong informasyon na nababasa nila online. So yun lamang po at maraming salamat. At ang iba naman ay pagpapatuloy ni na Binibining Jade Cabatuan at saka ni Cedric Panyo. Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Binibining Jade F. Cabatuan, ang mag-uulat tungkol sa competency ng paggamit ng teknolohiya bilang pantulong. So una na, nagagamit sa pananaliksik ang kasanayan sa paggamit ng bagong teknolohiya tulad ng computer. O diba, halos lahat naman sa atin sa panahon ngayon o sa kasalukuyan ay gumagamit na ng mga computer o ng mga makabagong teknolohiya para mas lalong mapadali o mas mapadali para sa atin na makahanap ng mga bagong pananaliksik o kung paano tayo makakahanap ng mga aprobado o pasok sa kung ano ang gusto nating makita sa isang pananaliksik. Sunod naman ay ang nagagamit sa pagbabalita ang kasanayan, 'di ba? Nagagamit talaga natin ang mga makabagong teknolohiya para kung paano tayo makakakuha ng mga impormasyon at paano tayo makapagbibigay ng impormasyon gamit ang mga makabagong teknolohiya para sa mga hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kung hindi pati na rin sa ibang tao. Pangatlo, naiisa-isa ang mga hakbang ng pananaliksik mula sa video clip na napanood sa YouTube. So, kilala naman natin ang platform, kung sa Ingles, ang social media platform na YouTube. O mas naging tanyag ito dahil maraming mga video clips na maaari nating mapanood mula rito habang tayo ay naghahanap ng mga pananaliksik. O gaya na lamang ng mga gusto nating manood ng mga educational videos. Gusto nating matuto kung paano mag-solve ng mga math problems or math equations. Sa pamamagitan ng YouTube or ng social media platform na YouTube ay makakapanood tayo kung ano yung mga tamang hakbang kung paano natin isasagawa ang isang math problem. Pang-apat, nasusuri ang paraan ng pagbigkas ng tula ng mga kabataan sa kasulukuyan batay sa napanood. So, gaya nga ng sabi ko kanina, 'di ba, na dahil sa mga makabagong teknolohiya ay yung mga kabataan na meron tayo ngayon ay mas napapadali para sa kanila na matuto kung paano nga ba yung tamang pagbigkas ng mga tula, kung paano yung wastong diin at tono ng isang salita, kung paano dapat ito
lalahad kapag ikaw ay nagtutula dahil sa kanilang mga napapanood sa mga social media platforms gaya na nga ng YouTube. At nasusuri mula sa YouTube ang ilang halimbawa ng pagbigkas ng tula, isahan man o sa bayan. O diba, may mga pagkakataon din na nakakagaya tayo ng mga uri kung paano yung wastong pagbigkas ng mga salita sa mga pang-isahan man o kagaya ng mga sabayang pagbigkas. Sunod naman ay naibibigay ang sariling reaksyon sa pinanood na video na hinango sa YouTube. O diba, may mga dahil yung social media platform na YouTube ay pwede rin tayong makapag-upload ng mga sariling videos or mga sariling reflection natin kung paano o sariling reaksyon natin kung paano tayo magbibigay ng mga pananaliksik at kung paano natin gaya na lamang ng gagawin namin ngayon upang mapadali o upang mas maipalahad namin sa mas maraming tao at upang mas magkaroon ng easy access para sa aming mga kapwa mag-aaral. Ang aming pagtatalakay ay i-upload namin ito sa YouTube na platform para mas mapadali nilang mapanood ng hindi na masyadong aksaya pa sa oras. Sunod naman ay naibabahagi ang isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na maaaring magamit. So, narito sa halimbawa ng iba't platform na kagaya rin ng YouTube ang mga halimbawang ito ay pwede rin gawin sa mga educational videos or educational purposes. Narito ang Crash Course, EduTube, Bloomberg, TeacherTube. Ilan lamang yan sa mga halimbawa na pwede nilang gamitin kapag sila ay naghahanap ng mga pang-educational purposes na mga videos or mga video clips. Sunod naman ay napapanood sa YouTube at natatalakay ang isang halimbawang festival ng Kabisayaan. O diba, may mga pagkakataon rin na napapanood natin sa mga balita mula sa YouTube, yung mga pangyayari o mga kaganapan sa isang festival, kagaya na lamang ng sa Sinulog, sa Cebu. Ang Cebu ay napakalayo kumpara sa kung saang lugar tayong nagmula. Pero napapadali o mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanood o makita kung paano nga ba itanghal ang isang festival ng Sinulog sa pamamagitan ng YouTube na platform. At naisusulat ang buod ng piling tagpo gamit ang computer. Dahil nga kung dati gumagamit tayo ng mga katulad ng makinilya, yung mga typewriter kung sa Ingles, pero nahihirapan tayong magbura ng kahit isang letra lamang sapagkat pagkatapos mong matipa ang isang letra ay hindi na ito nabubura pa. Pero gaya ng mga makabagong teknolohiya tulad ng computer ay mas napapadali para sa ating mga estudyante at para na rin sa mga guro na makatipa o makasulat ng mga buod ng piling tagpo gamit ang computer, di ba? O kagaya ng mga gusto nating ilahad o gusto nating gumawa ng mga bagong pananaliksik, mas napapadali para sa atin na magtipa sa isang computer, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. At ang panghuli ay ang nagagamit ng wasto ang card catalog or OPAC or Online Public Access Catalog. Ito yung mga nakikita natin sa online websites na maaari nating magamit na yung mga gusto nating maghanap ng mga pananaliksik o kaya gusto nating maghanap ng mga libro na madaling i-access ay maaari tayong pumunta o maaari tayong maghanap sa OPAC or Online Public Access Catalog. At doon po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Cedric Impanyo at ang iyong taga-ulat ngayong hapon. Ang tatalakayin po natin ngayong hapon ay patungkol sa mga kompetensi hinggil sa teknolohiya bilang pangunahing kagamitan sa produksyon ng kaalaman. Lilipas at lilipas ang panahon, mas lalo ring dumami ang produksyon ng teknolohiya. At ang higit pa roon ay mas naging high-tech pa ang mga ito. At ang mas maganda pang pakinggan ay malaki ang ambag nito
sa ating edukasyon, maging ito ang source ng pagkatuto o maging tulay sa pagkatuto. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating formal na diskusyon patungkol sa mga kompetensi hinggil sa teknolohiya bilang pangunahing kagamitan sa produksyon ng kaalaman. Una, nakakagawa ng isang blog entry tungkol sa napanood. So sa pamamagitan ng teknolohiya ay nakakagawa tayo ng blog, gaya ng pagbi-video sa inyong sarili at pagbibigay ng impormasyon mula sa inyong napanood. Pangalawa ay ang nakakasagawa ng radio broadcast o teleradyo. So sa pamamagitan ng radio broadcast o teleradyo ay maaari kang magbahagi ng mga impormasyon o iyong ideya sa pamamagitan ng teknolohiya na radio broadcast o teleradyo. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang gamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng wika at panitikan. Una ay ang paganyak. So maaari kang magbigay ng video presentation nang sa gayon ay makuha ang kanilang intensyon. Pangalawa ay ang aktibasyon ng skema. So maaari kang gumamit ng teknolohiya sa pagbibigay ng mga aktibasyon sa iyong mga mag-aaral, kagaya ng pagpapakita ng video na may kinauukulan sa iyong paksa. At ang pangatlo ay ang suplementaryong material o maaring basahin, panoorin sa labas ng klase. So malinaw na ito ay yung cellphone na maaring makapag-save ng mga detalye upang basahin, panoorin sa labas ng klase upang mas lalo pang mas maintindihan ang paksa. At ang pang-apat naman ay ang karagdagang pagsasanay o pagpraktis ng pagbigkas, pagpapahayag at iba pa. So sa pamamagitan ng teknolohiya kagaya ng cellphone, laptop, TV ay maaari mong mapraktis ang iyong pagbigkas, katulad ng palagi ang pagpapanood ng telebisyon at paggamit ng TV ay nakakatulong rin ito sa pagsasanay sa iyong kakayahan sa iyong kakayahan sa pagbigkas, pagpapahayag at iba pa, kasi ito ay iyong nakikita, naririnig at na-apply. At ang panglima naman ay ang exposure sa kultura at konteksto ng wikang pinag-aralan. Isang malaking halimbawa nito ay ang pagbabahagi ng ating mga kultura sa pamamagitan ng pagre-record ng cellphone at pagpapanood sa TV, pagpapalabas sa TV, pag-upload sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, na kung saan ay ito ay makikita saan mang dako ng mundo. Yun lamang po, at sana inyong naintindihan ang kahalagahan ng teknolohiya at iba pang gamit na ginagampanan nito sa larangan ng edukasyon. Si Direk Panyo po, maraming salamat.